Nagkaroon ng paglilinaw sa pagitan ng ehekutibo at kongreso ngayong araw. Ito'y matapos ang naging atensyon sa dalawang sangay ng pamahalaan na nag-ugat sa investigasyon hinggil sa manumalyang flood control project sa bansa. Ang detalye alamin natin sa report ni Zai Chua, live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Princess, tila kumambyo si Executive Secretary Lucas Bersamin sa harap ng Committee on Appropriations kaugnay ng kanyang pahayag na Clean Your House First. We urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. End of quote. Mr. Chairman, gusto lang namin na maliwanagan kung anong ibig sabihin po nito from our Executive Secretary. We came up with that statement. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our departments as Ito ang naging palitan ng pahayag ni House Minority Leader Marcelino Libanan at Palace Executive Secretary Lucas Bersamin matapos questionin ni Libanan si Bersamin kaugnay sa mga pahayag nito noong weekend. Agad nilinaw ni Bersamin na walang masamang intensyon ang kanyang pahayag. Ito aniya ay panawagan ng kooperasyon sa gitna ng anomalya sa flood control project. we come here seeking your support for our institutional budget. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. May opinyon naman ng ilang mababatas sa naging tila paglambot ni Bersamin sa harap ng komite. So I'm not sure kung meron siyang pinatatamaan, pero sinabi naman niya, clarify niya, hindi naman ganun ang intention niya. Pinalambot niya yung sinabi niya. I guess, hopefully that helps, no? But magkakaroon na ng independent body na siya mag-iimbestiga. So, at saka yung statement ni Executive Secretary Bersamin na kumakambyo, ibig sabihin nito, at least sa publiko, gusto nilang ipakita na hindi na lumalaki ang hidwaan. Samantala, lusot na sa Committee on Appropriations ang panukalang 27.3 bilyong pisong budget na hinihingi ng Office of the President para sa susunod na taon. Ito ay matapos i-terminate ang deliberasyon ng budget dahil sa parliamentary courtesy. Ang naturang pondo ay 72% na mas mataas kumpara sa naaprobahang pondo ng tanggapan noong 2025. Paliwanag ni Executive Secretary Bersamin, malaki ang itinaas ng OP budget. Katunayan, 64.33% aniya ng kabuuang budget ng OP ay nakalaan sa makasaysayang aktibidad. The proposed budget is 72.19% higher than the approved budget for fiscal year 2025. The increase is attributed to the operational requirements for the Philippines hosting of the ASEAN Summit and related meetings. Princess, natapos ang deliberasyon kaugnay ng pondo ng OP sa botong 56-5. Pabor na i-terminate ang pagdinig ng komite dahil sa parliamentary courtesy. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.